Sa gitna ng Intramuros, sa lungsod ng Maynila, nakatayo ang isang lugar na saksi sa daan-daang taon ng kasaysayan, Fort Santiago. Tahimik ito tuwing araw, dinarayo ng mga turista, mga estudyante at mga naglilibot sa Intramuros. Ngunit kapag lumubog na ang araw, nagbabago ang ihip ng hangin. May kakaibang lamig na dumadaloy sa paligid ng matandang kuta. Ang Fort Santiago ay itinayo noong panahon ng mga Kastila bilang bahagi ng depensa ng Maynila. Ngunit higit pa sa mga makasaysayang pader, ang lugar na ito ay naging kulungan at libingan ng mga walang laban, mga Pilipinong binihag, pinahirapan at pinaslang. Dito rin nakulong si Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Bagumbayan. Hanggang ngayon, makikita mo pa rin ang kanyang mga yapak, nakaukit sa sahig bilang alaala ng huling landas na kanyang tinahak. Ngunit ayon sa mga bantay ng lugar, ang mga yapak na iyon minsan ay parang buhay. May mga pagkakataong sa gitna ng katahimikan ng gabi, maririnig daw nila ang mahinang yabag sa kahabaan ng sementadong daan. Parang may naglalakad, mabigat, mabagal, at tumitigil sa dulo kung saan naroon ang kulungan. Isang dating security guard noong dekada 90 ang nagkwento. Gabi-gabi raw siyang nagroronda sa paligid ng Fort Santiago. Sanay na siya sa dilim at sa katahimikan, pero isang gabi, bandang 12:00, habang nag-iikot siya malapit sa dungeon area, may narinig siyang tunog ng kadena. Mahina lang sa una, pero unti-unting lumalakas. Tok, tok, tok. Parang may naglalakad na may gapos sa paa. Tinawag niya ang isa pang guard, pero walang sumagot. Paglingon niya, may nakita siyang anyo, isang lalaki, suot ang lumang uniforme, may tanikala sa kamay. Nakatitig lang ito sa kanya, walang imik. At nang kumurap siya, nawala ito. Ang naiwan lang ay malamig na hangin at amoy kalawang. Hindi ito nag-iisa. Maraming bantay at turista na rin ang nagsasabing may naririnig silang mga tinig mula sa dungeon, mga boses na umiiyak, humihingi ng saklolo. May mga gabing maririnig mo raw ang sabayang pagdaing, tila mga kaluluwang hindi matahimik, na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa loob ng mga pader. Isang tour guide naman ang nagsabi na minsan daw habang may grupo siyang tinuturan sa loob ng dungeon, napansin niyang may isa sa mga turista na nakatayo sa likod, tahimik lang. Suot nito ang lumang damit, parang sundalo. Ngumiti siya rito, inakala niyang isa sa mga kasama. Ngunit nang humarap siya ulit makalipas ang ilang segundo, wala na ito. Walang sino mang nakapansin na may ganoong tao sa grupo. May mga kwento rin tungkol sa ilog na dumadaloy sa tabi ng Fort Santiago. Noong panahon ng hapon, dito raw tinatapon ang mga bangkay ng mga bihag. At minsan, sa kalagitnaan ng gabi, may mga nakakita raw ng mga anino sa ibabaw ng tubig. Mga anyong nakalutang, tila mga katawan na lumulutang pabalik sa dalampasigan. Ayon sa matatandang tagabantay, hindi lahat ng kaluluwang dinala sa Fort Santiago ay nakalabas. May ilan na nanatili. Mga sundalong banyaga, mga bilanggong Pilipino, mga inosenteng nadamay, at ang mga sigaw nila ay minsan pa ring maririnig sa katahimikan ng gabi. Kaya't kapag ikaw ay dumalaw sa Intramuros at pinasok mo ang Fort Santiago, pakinggan mong mabuti ang paligid. Sa bawat yapak mo, baka may kasabay ka. Isang kaluluwang matagal nang naglalakad, hinahanap pa rin ang kalayaan na hindi niya naranasan noong siya'y nabubuhay pa. Sa kasaysayan, ang Fort Santiago ay simbolo ng kabayanihan at sakripisyo. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, nakatago ang mga lihim, mga kwento ng takot at mga kaluluwang hindi matahimik. At sabi nga ng isang matandang gabay, hindi lahat ng bumibisita rito ay mga buhay. Makalipas ang maraming taon, nanatiling tahimik sa labas ang Fort Santiago. Ngunit para sa mga bantay na nagroronda tuwing gabi, ang katahimikang iyon ay may dalang kakaibang bigat. Isa sa mga tagabantay, si Mang Rodel, ay 15 taon nang nagbabantay sa loob ng fort. Tahimik siyang tao, sanay na sa dilim at sa katahimikan ng Intramuros. Ngunit isang gabi, bandang 12:30, may nangyari raw na hindi niya kailanman makakalimutan. Habang nag-iikot siya sa may dungeon area, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Akala niya turista na naiwan, kaya agad siyang naglakad papunta sa pinagmulan ng tunog. Paglapit niya sa madilim na bahagi ng selda, may nakita siyang anyo, isang lalaking nakaupo sa sulok.
Hubad ang itaas, duguan ang likod, at may tanikalang bakal sa mga kamay. Lumapit si Mang Rodel at tinanong, "Sir, ayos lang po ba kayo?" Ngunit hindi sumagot ang lalaki. Tumingin lang ito, mabagal, at doon niya nakita ang mga mata nitong kulay abo at walang kahit anong galaw. Pagkurap ni Mang Rodel, nawala ang lalaki. Ang naiwan na lamang ay tunog ng kalansing ng bakal na tanikala. Kinabukasan, nagkwento siya sa kapwa niyang bantay. Ngunit bago pa man siya matapos, tinapik siya ng kasama niyang matagal na rin sa trabaho. "Hindi lang ikaw ang nakakita sa kanya," sabi ng matanda. "Marami na rin ang nakasalubong sa lalaking yon. Sila raw ang mga kaluluwang ginapos dito noong panahon ng mga Hapon. Ayon sa mga lumang kwento, noong panahon ng digmaan, daan-daang Pilipino ang ikinulong at pinahirapan sa dungeon ng Fort Santiago. Marami ang hindi na nakalabas ng buhay. Ang mga haligi at pader ay sinasabing sumisipsip ng dugo, pawis at sigaw ng mga bihag. At kaya raw kahit ilang dekada na ang lumipas, ang mga iyak at pagdaing ay bumabalik tuwing gabi. May isang tour guide na nagngangalang Liza ang minsang nagpatunay. Habang nagtuturo siya sa isang grupo ng estudyante, may batang babae raw na lumapit sa kanya. "Ate, sino po yung lalaki sa likod nyo?" tanong ng bata. Nang lumingon si Liza, wala naman siyang nakitang tao. Ngunit sa litrato na kuha ng isa sa mga estudyante, may nakitang malabong anino ng lalaki sa kanyang likuran. Nakayuko, parang umiiyak. Hindi rin iilan ang nagsasabing may mga larawan silang kuha sa loob na may lumalabas na mga mukha, anino o puting usok na hugis tao. Minsan, maririnig daw ang mga yabag mula sa dungeon kahit walang sino mang tao sa paligid. Isang gabi naman, bandang 3:00 ng madaling araw, may bagong bantay na nagro-ronda sa dungeon. Habang nag-iikot, narinig niya ang pag-iyak ng babae. Mahina lang, parang galing sa kabilang selda. Tinawag niya, "Miss, may tao ba dyan?" Walang sumagot, pero nagpatuloy ang iyak. Lumapit siya ng dahan-dahan, itinutok ang flashlight at sa dulo ng koridor, nakita niya ang isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok, nakatalikod at nakayuko. "Miss, bawal po diyan," sabi niya. Ngunit nang lapitan niya ng bahagya, nawala ang babae. Walang bakas ng kahit sinong dumaan. Ang tanging naiwan ay malamig na hangin at amoy ng basang lupa. Simula noon, tuwing magpapatak ng 3:00, naririnig daw ng mga bantay ang mahina at putol-putol na iyak ng babae. Sabi ng ilan, siya raw ay isa sa mga asawa ng bihag na naghintay sa labas ng Fort Santiago pero hindi na muling nakita ang minamahal. At kung minsan, sa katahimikan ng gabi, may maririnig kang mahinang awitin, parang dasal o lullaby. Hindi alam kung saan nanggagaling. Ngunit sa bawat ihip ng hangin, tila may mga salitang kasama. "Patawad, tulungan mo kami." Ang mga kwento ng mga bantay ay paulit-ulit na lumilitaw. Iba-iba ang bersyon, pero iisang pakiramdam, isang bigat sa dibdib, isang lamig na dumadaloy sa katawan, at isang di maipaliwanag na takot na parang may nakatingin sa likod mo. Ngunit sa kabila ng lahat na natiling bukas ang Fort Santiago para sa mga turista. Marami ang bumibisita, naglalakad sa makasaysayang pader, nagmamasid sa lugar kung saan minsang dumaan ang ating mga bayani. Ngunit sa tuwing papalubog na ang araw at unti-unti nang nagiging tahimik ang paligid, ang mga kwento ng mga nakaraan ay muling nabubuhay, mga paalala na ang kasaysayan ay hindi laging natatapos sa mga pahina ng libro. Minsan, nananatili ito, humihinga, nagmamasid, at naghihintay ng mga makikinig sa kanilang mga kwento. At sa Fort Santiago, ang mga kwento ng kabayanihan ay kasabay ng mga tinig ng kababalaghan. Habang patuloy na dinarayo ng mga turista ang Fort Santiago, may mga iilang bumibisita hindi lang dahil sa kasaysayan, kundi dahil sa mga usap-usapan na may mga kaluluwang hindi matahimik sa loob. Noong taong 2018, may grupo ng mga kabataan mula sa isang universidad na nagpasyang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga haunted places sa Maynila. Isa sa kanilang listahan, ang Fort Santiago. Bit-bit nila ang camera, recorder, at kaunting lakas ng loob. Nang dumating sila bandang 6:00 ng gabi, tahimik na tahimik ang lugar. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga pader ng kuta. Ang mga anino ay humahaba at ang hangin ay tila may dalang kakaibang lamig. Sa simula,
Maayos ang takbo ng shoot. Kuhanan dito, kuhanan doon. May nag-i-interview ng mga bantay. May naglalakad sa dungeon habang nagva-vlog. Ngunit nang umabot sila sa bandang gitna ng dungeon, napansin ng cameraman na biglang bumigat ang hangin. Parang may humawak sa balikat ko, sabi niya habang nakatingin sa paligid. Pinagtawanan lang siya ng mga kasama. Pero nang silipin nila ang screen ng camera, may malabong anino ng lalaki sa likod niya. Baka reflection lang, sabi ng isa. Ngunit nang i-replay nila ang clip, ang anino ay dahan-dahang lumapit sa cameraman hanggang sa mawala ang footage. Kinabukasan, sinubukan nilang i-transfer ang file. Pero ang kakaiba, lahat ng video mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi, corrupted. Ang natira lang ay audio file. At doon nila narinig ang mga pagdaing at iyak ng maraming tao. Walang hangin, walang tao, pero may mga boses na tila humihingi ng tulong. Isa sa kanila, isang babae, ang halos hindi na nakatulog matapos ang gabing iyon. Ayon sa kanya, habang natutulog siya, napanaginipan niya ang dungeon. May mga kamay na umaabot sa kanya at isang tinig na paulit-ulit na sinasabi, "Bakit mo kami ginising?" Pagkagising niya, may mga marka ng kamay sa kanyang braso, parang pinisil ng mahigpit. Simula noon, tumigil ang grupo sa pag-shoot ng mga haunted places. Ngunit nanatiling palaisipan kung sino o ano ang bumati sa kanila sa Fort Santiago. Mayroon ding isang paranormal team na bumisita rito noong 2022. Gamit ang EMF detector at spirit box, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa mga kaluluwang sinasabing nananatili sa lugar. Sa unang 5 minuto, walang nangyari. Ngunit nang tanungin ng isa, "May nakakulong pa ba rito?" Biglang umilaw ng malakas ang EMF detector. Sumunod ay maririnig sa spirit box ang tinig ng lalaki, mahina pero malinaw. "Oo, tulungan mo kami." Napatigil ang lahat. Tumingin sila sa isa't isa. Ang ilan ay kinilabutan, ang iba'y nagdasal. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang signal ng EMF. At sa camera footage, may nakitang maliit na liwanag na gumagalaw sa loob ng madilim na dungeon. Parang apoy na lumulutang. Nang sinundan nila ito, dinala sila sa dulo ng kulungan kung saan may nakaukit na pangalan sa bato. Mga pangalan ng mga bihag noong panahon ng digmaan. Ang liwanag ay tumigil sa gitna ng mga pangalan at unti-unting naglaho. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita pero alam nilang nakasaksi sila ng hindi pangkaraniwan. Paglabas nila ng Fort Santiago, isa sa mga kasamahan nilang sensitive daw sa mga espiritu ay biglang napahinto sa tapat ng gate. Tumitig ito sa likod at mahina niyang sinabi, "Hindi sila galit. Nalulungkot lang sila." At tuwing may bumibisita, umaasa silang may makaalala. Mula noon, mas pinili ng team na huwag nang ulitin ang ganitong klaseng investigation. Ayon sa kanila, hindi lahat ng misteryo ay dapat guluhin. May mga kaluluwang dapat na lang nating alalahanin, hindi tanungin. Sa bawat paglakad mo sa loob ng Fort Santiago, hindi mo alam kung ang malamig na hangin ay simpleng ihip lang o paghaplos ng mga kaluluwang minsang ikinulong doon. At kapag naramdaman mong tila may sumusunod sa iyo habang naglalakad, huwag ka na lang lumingon. Baka isa lang sila sa mga aninong naghihintay ng panalangin. Habang patuloy ang mga kwento ng mga kaluluwang di matahimik sa loob ng Fort Santiago, isa sa mga pinakakilalang alamat na kumalat sa mga bantay at residente ng Intramuros ay ang tungkol sa bantay sa pader. Sinasabing noong panahon ng mga Espanyol, may isang sundalo na nagngangalang Kapitan Morales. Isa siya sa mga inatasang magbantay sa kuta, mahigpit, matapang at walang takot kahit kanino. Ngunit sa likod ng kanyang katapangan, may madilim na sikreto raw siyang tinatago. Noong 1896, sa kasagsagan ng revolusyon, maraming Pilipino ang nahuli at dinala sa Fort Santiago. Si Kapitan Morales ang nanguna sa pagbabantay sa kanila. Ngunit ayon sa mga kwento, isa sa mga bilanggo ay isang kabataang babae, ang anak ng kanyang dating kasintahan. Pinakiusapan siya ng babae na palayain ang kanyang mga kasama. Ngunit dahil sa kanyang katapatan sa pamahalaan, tumanggi siya. At sa isang gabi ng kaguluhan, pinatay ng mga revolusyonaryo si Kapitan Morales sa mismong pader na binabantayan niya. Simula noon, ayon sa mga matatandang tagabantay, may nakikita raw silang anino ng isang lalaking nakauniporme ng Espanyol
na naglalakad sa ibabaw ng pader ng fort tuwing madaling araw. Lagi raw ito'y may hawak na espada at nakamasid sa paligid, parang binabantayan pa rin ang kuta kahit wala ng digmaan. Taong 2003, isang guwardiya ang nagngangalang Mang Erning ang nagsabing nakasalubong niya ang multong ito. Ayon sa kanya, bandang 3:00 ng madaling araw, nagroronda siya sa may bandang dulo ng pader. Tahimik ang gabi, walang kahit isang tao, nang biglang may marinig siyang yabag. Malamang turista, sabi niya sa isip, pero nang tingnan niya, may lalaking nakaputing uniforme na nakatayo sa gilid ng pader. Tinawag niya, "Sir, bawal dyan, delikado." Ngunit hindi gumalaw ang lalaki. Dahan-dahan niyang nilapitan at doon niya nakita, walang paa ang lalaki. Nakatayo ito sa hangin at sa ilalim ng sombrerong Espanyol, may mukha pero parang usok na kulay abo. Napatakbo si Mang Erning pabalik sa guardhouse at mula noon, hindi na siya nag-iikot mag-isa sa madaling araw. Noong 2014 naman, isang grupo ng mga turista mula sa Cebu ang bumisita sa Fort Santiago. Habang kumukuha sila ng litrato sa pader, may isa sa kanila ang napansin na may hugis tao sa likod ng grupo. Matangkad, nakauniforme, at may hawak na espada. Akala nila ay aktor na bahagi ng tour, pero nang tanungin nila ang tour guide, sumagot ito, "Wala pong ganyang karakter sa tour namin." Nang tignan nila ang litrato, malinaw ang anyo ng sundalong Espanyol. Nakatingin diretso sa kamera, pero walang mukha. May ilan ding mga gwardya na nagsabing tuwing madaling araw bago mag-5, may naririnig silang malakas na yabag sa pader na tila may nagmamartsa. Kapag sinilip nila, may aninong dumadaan sa dilim at unti-unting naglalaho habang papalayo. Sinasabi ng ilan na si Kapitan Morales ay hindi matahimik dahil sa kasalanang dala niya hanggang kamatayan. Na kahit tapos na ang digmaan, hindi siya makaalis sa Fort Santiago. Dahil iyon ang huling lugar kung saan siya huminga at ang tanging misyon niya ay magbantay magpakailanman. Ngunit may iba namang naniniwala na hindi siya kaluluwang ligaw, kundi isang tagapangalaga. Isang espiritong nananatili hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa tungkuling hindi pa niya maiwan. Kaya raw kung minsan, kapag may turista o bata na muntik nang mahulog sa gilid ng pader, may maririnig na sigaw o yapak na biglang lilitaw mula sa kawalan. Parang may nagpapayo na, "Lumayo ka dyan." At kapag napansin mong may malamig na hangin sa may bandang pader at tila may tumitingin sa iyo mula sa dilim, huwag ka nang lumingon. Baka isa lang iyon sa mga gabing nagbabantay pa rin si Kapitan Morales, ang bantay sa pader ng Fort Santiago. Sa ilalim ng matibay na pader ng Fort Santiago, naroon ang isang bahagi na bihira ng pasukin ng mga turista. Ang lumang dungeon o bilangguan kung saan libu-libong Pilipino raw ang ginapos at pinahirapan noong panahon ng mga Hapon. Sinasabi ng mga matagal nang nagbabantay sa fort na dito mo raw tunay mararamdaman ang bigat ng nakaraan. Hindi lang dahil sa dilim o sa amoy ng lumang bato, kundi dahil sa mga iyak na maririnig tuwing hating gabi. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang tungkol sa babae sa dungeon. Ayon sa mga tagapamahala, madalas daw na marinig ang kanyang pag-iyak mula sa pinakaloob na bahagi ng kulungan kahit wala namang tao doon. Taong 2010, isang janitor ang naglilinis sa bandang dungeon bago isara ang fort. Ang pangalan niya ay Joel. Sanay na siya sa lugar, tahimik lang at madalas ay nag-iisa. Ngunit isang gabi, bandang 11:00, habang sinisindihan niya ang ilaw sa loob, may narinig siyang mahinang iyak ng babae. "Hello?" sigaw niya. "May naiwan ba?" Walang sumagot. Ngunit habang lumalakad siya papasok, ang iyak ay lalong lumalakas. Parang mula sa ilalim ng lupa, tinangka niyang silipin ang pinanggagalingan, isang sulok na may lumang rehas na bakal. At doon, nakita niya ang anyo ng isang babaeng nakaputing damit, nakayuko, at may mahabang buhok na tumatakip sa mukha. Nanginginig sa takot si Joel. Gusto niyang tumakbo, pero sa halip, napaatras lang siya. Nang iangat ng babae ang ulo, nakita niya ang mga mata nitong puno ng luha. At sabay na nawala ang ilaw. Mabilis siyang tumakbo palabas. At mula noon, hindi na siya pumapasok mag-isa sa dungeon. Nang ikwento niya ito sa mga bantay, may isa sa kanila, si Mang Tonyo, ang nagsabi, "Hindi ka nag-iisa. Marami na rin kaming nakarinig ng babaeng iyon. Sabi ng mga matatanda,
Iyan ang kaluluwa ng isang babaeng naghahanap sa asawa niyang hindi na nakalabas dito noong panahon ng digmaan. Ayon sa alamat, noong mga 1940s may mag-asawang Pilipino. Nahuli ang lalaki at ikinulong sa dungeon ng Fort Santiago. Araw-araw pumupunta roon ang babae para magdala ng pagkain. Ngunit isang araw, pinagbawalan siyang lumapit. Sinabi ng mga sundalo, "Patay na ang asawa mo." Ngunit hindi siya naniwala. Araw-araw bumabalik siya, tumatawag sa pangalan ng kanyang minamahal sa labas ng pader, hanggang sa isang gabi, nawala siya at hindi na muling nakita. Simula noon, kapag tahimik na ang fort, may maririnig kang tinig ng babaeng umiiyak, parang may hinahanap. May isang paranormal investigator noong 2019 na sumubok makipag-ugnayan sa kanya. Habang gamit nila ang recorder, tinatanong nila, "Nasaan ang asawa mo?" Walang sagot, pero ilang segundo lang, may lumabas na boses sa background ng recording. "Naghihintay ako." Ang tinig ay mahina, parang bulong, ngunit malinaw na malinaw. Lahat sila ay napatingin sa isa't isa, hindi makapaniwala sa narinig. May isa pang turista na nagpunta noong 2022. Habang kumukuha siya ng litrato sa dungeon, napansin niyang lumamig ang paligid. Pagbalik niya sa hotel, tiningnan niya ang larawan, at sa likod ng rehas, may nakitang anyo ng babae na tila nakatingin sa kanya, nakasuot ng puting damit at may bakas ng luha sa mukha. Ipinakita niya ito sa mga staff ng fort at lahat ay natahimik. Isa raw iyon sa pinakalinaw na kuha ng babae sa dungeon. Hanggang ngayon, sinasabing kapag bumisita ka sa Fort Santiago sa gabi at dadaan ka sa dungeon, makakarinig ka ng mahina ngunit malinaw na iyak ng babae. Minsan, bulong lang sa hangin. Minsan, parang mula sa tabi mo mismo. Sabi ng mga bantay, kung maririnig mo raw siya, huwag kang matakot. Dahil hindi siya nananakit, naghahanap lang siya ng pag-unawa at marahil ng panalangin. At sa katahimikan ng dungeon, habang ang mga anino ay sumasayaw sa pader, tila maririnig mo ang kanyang huling tinig. Nasaan ka na? Sa unang tingin, tila ordinaryong bato lang ang mga pader ng Fort Santiago. Matitibay, maitim na adobe, at tahimik na nakatayo sa gitna ng intramuros. Ngunit ayon sa mga matagal nang nagbabantay at sa ilang historian, ang mga pader na ito ay hindi basta pader lang, dahil pinagsipsipan daw ng mga ito ang dugo at paghihirap ng libu-libong kaluluwa noong panahon ng digmaan. Sinasabing noong ikalawang digmaang pandaigdig, naging bilangguan at lugar ng parusa ang Fort Santiago. Dito dinala ang mga Pilipinong pinaghihinalaang rebelde, sundalo o espiya. Ang ilan ay ginapos, ang iba naman ay pinatay sa mismong tabi ng pader. At dahil sa tindi ng mga nangyari, may paniniwalang ang mga bato mismo ay nabuhay sa bigat ng mga sigaw at dugo ng mga bihag. Noong 1990s, isang grupo ng mga arkitekto ang nag-inspeksyon sa mga lumang bahagi ng fort. Isa sa kanila, si Engrinar Ramirez, ay nagsabing napansin niyang kakaiba ang texture ng mga pader sa dungeon. May mga bahaging tila may mga hugis kamay na nakabaon sa bato, parang pilit na umabot palabas. Akala nila natural lang na erosion, ngunit nang silipin nila ng malapitan, tila hugis kamay talaga at ang ilan ay tila bagong ukit. Habang tinatalakay nila iyon, isang alon ng malamig na hangin ang biglang dumaan sa loob ng dungeon at ang mga ilaw ay sabay-sabay na kumurap. Napilitan silang itigil ang inspeksyon. Ilang taon ang lumipas, isang gabi, may security guard na nagroronda sa paligid ng pader. Tahimik lang siya, bit-bit ang flashlight. Habang naglalakad siya, may narinig siyang mahina, parang pag-aspas ng hangin, ngunit may kasamang mga boses. Una, mahina lang. Hanggang sa unti-unting lumakas parang sabay-sabay na bulong ng maraming tao. Tumingin siya sa paligid, wala namang ibang tao. Ngunit nang itutok niya ang ilaw sa pader, tila may mga aninong gumagalaw sa ibabaw ng bato. Baka anino lang, sabi niya sa sarili. Ngunit nang i-focus niya ang flashlight, nakita niyang may mga hugis tao na parang lumilitaw at naglalaho sa mismong pader. Ang ilan ay nakataas ang kamay, ang iba'y nakayuko, parang umiiyak. Mabilis niyang pinatay ang ilaw at tumakbo pabalik. Kinabukasan, ikinwento niya sa mga kasamahan. Ang sabi ng matandang bantay, huwag mong pansinin kung makakita ka ng ganun. Ang mga pader dito, buhay pa sa alaala ng digmaan.
Bawat bato may kaluluwang nakakulong. May mga turista ring nagsasabing naririnig nila ang mga mahihinang iyak at daing habang naglalakad sa tabi ng pader. Akala nila may audio effect o speaker, pero nang tanungin nila ang tour guide, sumagot ito, "Wala pong sound system dito. Ang naririnig ninyo hindi namin kontrolado." Isang paranormal investigator din ang nagpunta rito noong 2021. Habang nagre-record siya ng ambient sound sa paligid ng pader, may lumabas sa audio, isang boses ng lalaki, mahina, nanginginig. "Ayaw ko na, bitawan mo ako." Walang ibang boses sa paligid at nang i-replay niya ang clip, ang tunog ay tila galing mismo sa likod ng pader. Sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit nilang naririnig ang mga mahihinang bulong sa parehong lugar. Parang mga tinig na naipit sa bato, mga kaluluwang nananatili dahil hindi natapos ang kanilang kwento. May mga nagsasabi na kung ilalapat mo raw ang iyong kamay sa pader ng Fort Santiago, lalo na sa bandang dungeon, mararamdaman mong malamig at basa ito kahit tag-init. Parang humihinga. At kung minsan, maririnig mo ang mahinang pagtawag, "Tulungan mo kami." Ang ilan ay naniniwala na ito'y pahiwatig, isang paalala mula sa mga lumipas, na ang kalayaan at buhay na tinatamasa natin ngayon ay may kapalit na dugo at luha na ibinuhos sa mga pader na iyon. Kaya't tuwing may bumibisita sa Fort Santiago at humahawak sa mga batong iyon, tila nararamdaman nila ang bigat ng kasaysayan, hindi lang bilang alaala, kundi bilang presensya. Dahil sa Fort Santiago, ang mga pader ay hindi lang bato, sila ay bantay, saksi at libingan ng mga kaluluwang di pa rin matahimik. Sa gitna ng Fort Santiago, matatagpuan ang dambana ni Dr. Jose Rizal, isang tahimik na lugar kung saan nag-aalay ng bulaklak ang mga turista at madalas dito rin nagmumuni-muni ang mga bumibisita tungkol sa kasaysayan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng dambanang ito, may mga kwentong matagal nang ibinubulong ng mga bantay at tour guide, kwento tungkol sa itim na bantay. Ayon sa mga nagroronda tuwing madaling araw, kapag 3:00 ng umaga at nag-iisa ka lang sa loob ng fort, mapapansin mong tila may aninong nakatayo sa tapat ng rebulto ni Rizal. Hindi gumagalaw, tahimik lang. At kapag nilapitan mo, bigla itong naglalaho para bang kinain ng hangin. Isang gabi, si Mang Arturo, isa sa mga matagal ng gwardiya, ay nagsasagawa ng routine patrol bandang 2:30 ng umaga. Bitbit niya ang kanyang flashlight at radyo. Tahimik lang ang paligid, maliban sa tunog ng mga kuliglig at alon ng ilog Pasig sa di kalayuan. Habang papalapit siya sa dambana, napansin niyang parang may taong nakatayo sa harap ng rebulto ni Rizal. Madilim, matangkad at parang nakabarong. Akala niya isa lang itong turista na nakalimutang umalis bago magsara ang fort. Nilapitan niya at tinawag, "Boss, sarado na po ang fort, baka gusto niyong lumabas." Ngunit walang sumagot. Tila nakatingin lang ang anino sa mismong rebulto. Nang mga ilang hakbang na lang ang layo niya, napansin niyang wala itong ulo. Parang hanggang balikat lang at ang parte ng mukha ay puro dilim. Nang sumiklab ang ilaw ng flashlight, ang anino ay dahan-dahang lumingon sa kanya. Walang mukha, walang mata. Ngunit ramdam niya, tinititigan siya. Sa sobrang takot, umatras siya at mabilis na tumakbo papalayo. Pagbalik niya sa guardhouse, hingal na hingal siya at maputla. Sinabihan siya ng kanyang kasamahan, nakita mo rin pala si Bantay." Ikwinento ng matandang gwardya na matagal nang may gumagala sa paligid ng dambana. Ayon sa kanila, ito raw ay kaluluwa ng isang sundalong Pilipino na pinatay malapit sa lugar kung saan ipinako si Rizal sa kamatayan. Ngunit may iba namang bersyon na ang anino raw ay mismong espiritu ng isang banyagang opisyal na nakaramdam ng matinding pagsisisi matapos mapanood ang pagbaril kay Rizal. Sinasabing tuwing sasapit ang bisperas ng Disyembre 30, ang anino ay makikitang umiikot sa dambana parang nagbabantay o baka nagbabayad ng kasalanan. Isang paranormal team ang nagpunta rito taong 2018. Habang nagsiset up sila ng infrared camera, may isa sa kanila ang nakaramdam ng matinding lamig sa batok. Nang i-review nila ang footage, may itim na silweta sa tapat ng rebulto ni Rizal. Walang ulo. At habang tumatagal ang video, unti-unti itong lumapit sa mismong lente ng kamera, hanggang sa tuluyang mag-blackout ang frame. Pagkatapos ng insidenteng iyon,
Ayaw na ng grupo na bumalik sa Fort Santiago sa gabi. Maging ang mga nagdadaos ng night tour, madalas daw nakakarinig ng mahihinang yabag at bulong sa tabi ng dambana. Ang ilan ay nagsasabing parang boses ng lalaki na pabulong na nagsasabi ng, "Patawarin ninyo ako." Kaya sa tuwing bumibisita ka sa Fort Santiago at mapadaan ka sa harap ng rebulto ni Rizal, pansinin mong mabuti kung tahimik ang paligid. Dahil baka sa tabi mo lang, nakamasid ang itim na bantay, ang nilalang na nagbabantay hindi lang sa dambana, kundi sa kasaysayan at alaala ng ating mga bayani. At ayon sa mga matatanda, hindi naman ito masama. Ngunit kung may maramdaman kang malamig na hangin habang nakatingin sa rebulto, huwag kang lalapit. Tumalikod ka lang at dahan-dahang lumayo. Dahil minsan, ang mga bantay ng kasaysayan ay ayaw ng mag-isa. Maraming turista ang pumupunta sa kulungan ni Dr. Jose Rizal sa loob ng Fort Santiago. Tahimik, malamig at puno ng alaala ng huling araw ng ating pambansang bayani. Ngunit para sa ilan, hindi lang alaala ang naroon, kundi mga kaluluwang di pa rin matahimik hanggang ngayon. Isang gabi, isang grupo ng mga mag-aaral mula sa Maynila ang nagsagawa ng field trip. Kasama nila ang kanilang guro na mahilig sa kasaysayan. Pagkatapos ng tour, nagpasya ang ilan sa kanila na bumalik sa loob para kumuha ng karagdagang litrato. 6:00 ng gabi iyon, madilim na at halos wala ng tao sa paligid. Habang kinukunan nila ng larawan ang loob ng selda, napansin ng isa sa kanila, si Mia, na parang may aninong dumaan sa likod ng rehas. Akala niya, guni-guni lang, pero nang silipin niya, tila may lalaking nakaupo sa sahig, nakayuko at tila may sinasabi. "Mia." "Kuya Guard, may tao pa po dito." Walang sumagot. Tanging malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanilang likuran. Naglapit sila sa selda at doon nila narinig ang isang mahinang tinig. Parang boses ng isang lalaki, mahina ngunit malinaw. "Patawarin ninyo ako." Napasigaw ang isa sa kanila, habang si Mia ay napahawak sa dibdib dahil sa sobrang kaba. Ang guro nila na noon ay nasa labas ng kulungan ay tumakbo papasok at tinanong kung anong nangyari. Ngunit pagbalik nila sa loob, wala nang kahit sinong tao sa selda. Tahimik, walang bakas ng kahit ano. Kinabukasan, ikinuwento ng grupo ang nangyari sa isa sa mga tagabantay. Ngumiti lang ito at sinabing, "Narinig niyo rin pala siya." Ayon kay Mang Ben na 3 dekada ng bantay sa Fort Santiago, madalas daw marinig ang ganitong boses tuwing gabi. May nagsasabing ito raw ay boses ni Rizal mismo na humihingi ng tawad sa mga iniwang sugat ng kasaysayan. Ngunit may iba namang naniniwala na ito ay boses ng mga bilanggo na pinahirapan at pinatay sa loob ng mga pader ng fort. Ang lugar na iyon, bago pa man naging kulungan ni Rizal, ay ginamit na bilang tanggapan ng mga Espanyol at kalaunan ng mga Hapon noong World War II. Libo-libong Pilipino ang ikinulong, tinorture at pinaslang sa mismong lugar na iyon, kaya't hindi nakapagtataka kung may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik hanggang ngayon. May pagkakataon pangaraw na habang naglilinis si Mang Ben sa gabi, ay makaririnig siya ng iyakan ng mga babae at lalaki mula sa likod ng makapal na pader. Isang gabi, habang binubuksan niya ang ilaw sa may pasilyo ng kulungan, may narinig siyang humahagulhol. Paglapit niya sa selda, may nakitang basang bakas ng paa na galing sa loob. Sinundan niya ito, patungo sa labasan ng fort, at bigla itong nawala sa mismong gitna ng daan. May isang paranormal investigator na dumating noong 2019. Nag-record sila ng EVP, Electronic Voice Phenomenon. Habang pinapatugtog nila ang audio, may mahina silang narinig. Isang lalaking boses na tila umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, "Wala akong kasalanan, wala akong kasalanan." Nang i-review nila ito, napansin nila na ang boses ay galing mismo sa sulok ng selda ni Rizal, kung saan siya huling nagsulat ng Mi Ultimo Adios. Paglabas nila, napansin nilang bukas ang pinto ng selda, gayong kanina ay isinara nila ito mismo. Ang kanilang guide ay nanginginig na sa takot at ang tanging nasabi lang ay, hindi lahat ng nakakulong dito ay nakalaya na. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga bantay na kapag ikaw ay naglakad sa paligid ng kulungan sa gabi at makarinig ka ng mahinang boses o iyak mula sa loob, huwag mong baliwalain. Baka iyon ay kaluluwang gustong marinig
Gustong maalala, sa Fort Santiago, hindi lang kasaysayan ang nananatili, kundi mga kaluluwang hindi makaalis, naghihintay pa rin ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Matagal ng bahagi ng Fort Santiago ang mga lumang pader na bato. Matitigas, malalapad at tila walang kayang bumiyak sa tibay ng panahon. Ngunit para sa ilang nakakita mismo, ang mga batong iyon ay hindi na ordinaryo. Ayon sa mga matandang bantay, kapag umuulan daw tuwing gabi, may ilang bahagi ng pader na umiiyak, literal na may tumutulong tubig, kahit walang tagas o bitak na pinagmumulan. Noong una, akala ng mga tao ay natural lang dahil sumisipsip ng tubig ang mga lumang bato. Ngunit isang insidente ang nagpabago ng pananaw ng lahat. Taong 2003, may grupo ng trabahador na nagre-restore ng lumang bahagi ng fort malapit sa Pasig River. Habang pinipinturahan nila ang pader, napansin ng isa na parang may mukha na unti-unting nabubuo sa batong nililinis niya. Mga matang nakapikit, bibig na bahagyang nakanganga, at ang pinakakatakot, tumutulo ang malinaw na likido sa mga mata nito. Parang luha. Napaatras ang trabahador at halos ibagsak ang gamit niya. Tinawag niya ang kasama, ngunit paglingon nila, wala na ang anyo ng mukha. Ngunit basang-basa pa rin ang parte ng pader na iyon. Mula noon binansagan ng mga lokal na pader na umiiyak. Ayon sa mga paranormal researcher na tumungo sa lugar, ang batong iyon daw ay sumisipsip ng enerhiya ng mga kaluluwang namatay sa paligid. At dahil libo-libo ang pinaslang sa Fort Santiago noong panahon ng pananakop, ang kanilang pighati at paghihirap ay tila nanatili sa mga pader. May isang gabi, nagsasara na ang mga bantay nang marinig nila ang tunog ng iyakan ng mga babae. Mula ito sa pader na katabi ng lumang kulungan. Nilapitan nila ito, ngunit nang iilawan ng flashlight, walang tao, walang kahit anong bakas ng tunog. Ngunit kita nilang basang-basa ang ilang bahagi ng bato. Ang sabi ni Mang Lando, isa sa mga pinakamatagal na bantay. Kapag may bagyong paparating o kapag gabi ng undas, palaging umiiyak ang pader na iyan, para bang may gustong iparating ang mga kaluluwa. Noong 2017, isang turista mula sa Cebu ang kumuha ng litrato sa pader na iyon. Pagbalik niya sa bahay at tiningnan ang kuha, may mga mukha raw na nakasilip sa likod ng mga bato. May babae, may bata at may isang lalaking nakatingin diretso sa kamera, maputla, may dugo sa noo at tila nakangiti. Dinala niya ito sa isang paranormal expert at sinabi nitong hindi edited ang larawan. Ang mga nakunan daw ay mga kaluluwang nakakulong sa lugar. Hindi nakalaya, hindi nakalimot. May isa pang nakaranas ng kakaiba. Isang estudyanteng nag-iisa sa may pader, nagdodrawing ng sketch ng fort. Habang nagkukulayan siya, naramdaman niyang may patak ng tubig na tumama sa kanyang kamay. Pagtingin niya sa itaas, walang ulan. Ngunit pagtingin niya sa pader, may dalawang patak ng tubig na dumaloy sa bahaging hugis mata. Napahinto siya. At bago siya umalis, may narinig siyang boses mula sa likod. "Salamat, naalala mo kami." Lumabas siya ng fort na nanginginig. Hawak ang kanyang sketch na ngayon ay may bakas ng dalawang patak ng tubig sa papel. Simula noon, ang lugar na iyon ay binigyan ng espesyal na respeto. Ang mga tour guide mismo ay hindi lumalapit tuwing gabi. At kapag narinig mo raw ang patak ng tubig mula sa pader kahit walang ulan, ibig sabihin ay may kaluluwang umiiyak, hindi dahil sa takot, kundi dahil may nakarinig na muli sa kanilang kwento. Hanggang ngayon, ang pader na umiiyak ay nananatiling isa sa mga pinakatanyag na kababalaghan sa Fort Santiago. Tahimik ito sa araw, ngunit kapag lumalim ang gabi, ang mga luha ng nakaraan ay muling bumabalik. Sa bawat sulok ng Fort Santiago, may kasaysayang hindi nabubura, mga kwentong isinulat sa dugo, luha at pagdurusa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang alamat na hanggang ngayon ay kinatatakutan, ang kwento ng huling bantay. Sinasabing, tuwing hating gabi, may isang lalaking sundalo na makikitang naglalakad sa kahabaan ng pader ng fort. Nakauniporme ng lumang kasuotang Pilipino, may dalang bolo at may mga tanikala sa kaliwang kamay. Tahimik lang siya, nag-iikot, parang sinisigurong walang lalabag sa kapayapaan ng lugar. Ayon sa mga nakasaksi, hindi siya parang multong biglang lumilitaw. Bagkus, naglalakad siya na para bang buhay, hanggang unti-unti siyang naglalaho kapag malapit ka na. Isang gabi, may security guard na nagroronda. Si Mang Carlo, bagong salta noon.
walang alam sa mga alamat ng Fort Santiago. Habang nag-iikot siya sa may hilagang pader, napansin niyang may taong nakatayo sa dulo. Akala niya kasamahan niya lang na nagbabantay din. Tinawag niya, "Boss, tapos ka na ba dyan sa kabilang side?" Ngunit walang sumagot. Lumapit siya at napansin niyang nakatalikod ang lalaki, matangkad, matikas, at tila nakatingin sa ilog pasig. Paglapit niya ng 3 hakbang, ang hangin ay biglang lumamig. Ang ilaw ng kanyang flashlight ay kumislap at sa sandaling iyon, lumingon ang lalaki. Maputla ang mukha, may sugat sa noo at ang mga mata ay tila puno ng galit at dalamhati. Dahan-dahan itong nagsalita. "Bantayan mo ang lugar na ito. Huwag mo kaming kalilimutan." Pagkatapos nun, naglahong parang usok ang sundalo, kasabay ng malamig na hangin na dumampi sa batok ni Mang Carlo. Pagbalik niya sa guardhouse, nanginginig pa rin siya at ikinuwento ang nangyari sa mga kasamahan niya. Ngumiti lang ang isa sa mga matandang bantay at nagsabi, "Yan si huling bantay. Kapag nagpakita siya, ibig sabihin, may nagambala sa lugar." Lumipas ang mga taon. Marami ng ulat ng mga turista at empleyado na nakakakita ng sundalong naglalakad sa gabi. May iba pang nagsasabi na naririnig nilang yapak ng bota sa lumang sementadong daan kahit walang tao. Ang ilan na may nakakaramdam ng tapik sa balikat at paglingon nila, wala namang tao sa paligid. Sabi ng mga lokal na historian, ang huling bantay ay kaluluwa ng isang sundalong Pilipino na pinatay ng mga banyaga dahil sa pagtatangkang palayain ang mga bihag sa Fort Santiago. Hindi raw ito masamang espiritu, bagkus isa itong tagapangalaga. Isang gabi ng undas, isang tour guide ang nagpasyang manatili ng mas matagal sa fort. Habang pinapatay na ang mga ilaw, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa malayo, sa mismong lugar kung saan dati ginaganap ang firing squad. Nakauniforme ito ng lumang kasuotan at hawak ang bolo sa dibdib. Ngunit nang maglakad siya papalapit, nawala ito sa harap ng kanyang mga mata. Ang naiwan lang ay amoy ng usok at tunog ng tanikalang kumakalansing sa sahig. Simula noon, ang mga tagabantay ay naniniwala na hindi sila nag-iisa. Tuwing gabi, bago magsara ang fort, lagi silang nag-aalay ng maikling dasal para sa mga kaluluwang nawala at para sa huling bantay. Ang espiritong patuloy na nagbabantay sa Fort Santiago laban sa paglimot. Dahil sa lugar na iyon, ang kasaysayan ay hindi lang nakasulat sa libro. Ito ay humihinga, nagbabantay, at marahil, nakamasid pa rin sa atin sa dilim. At yan, ang huling kabanata ng ating kwento, ang Fort Santiago, ang bantay sa dilim. Isang paalala na ang kasaysayan ay hindi lang mga lumang larawan o nakasulat sa libro. Ito ay mga alaala, mga kaluluwang nananatili upang ipaalala sa atin na may mga buhay na nawala at mga bayani na patuloy na nagbabantay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito, Ghostery, kung saan buhay ang mga kwento ng misteryo, hiwaga at katotohanang bumabalot sa dilim. Marami pa tayong lugar na tutuklasin at mga kaluluwang makikilala. Hanggang sa muli, ako si Ghostery at tandaan mo, hindi lahat ng bantay ay buhay.